Hello guys, good morning. Kumusta na po kayo mga partners natin at mga kababayan, lalo na sa mga bago natin mga subscriber at sa mga kababayan natin na nasa mga malayong lugar na kung saan kayong parte ngayon sa ating mundo. Kumusta po? Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat ngayon. It's New Year, it's 2023 na po. Ano po ba ang mga plano natin para sa taon na ito? Ano pa bang sana ginagawa natin last year na hindi pa nagawa? So sa mga gusto nang magsimula, dapat simulan nyo na. Kasi as I said, walang mangyayari sa mga plano-plano lang. Kailangan pursigi. Kailangan you have to act na. Simulan nyo na para makita nyo na. Kasi ang bilis ng araw guys. Di mo mapansin, another year naman, next year 2024 na naman. And then palagi lang kayong mamaya na. Yan talagang sakit natin mga Pilipino. Palagi mamaya na. Minsan din, ako rin, ganyan din. Pero hindi naman sa lahat ng bagay na mamaya na. Pero sa plano natin sa buhay, dapat grab agad, gagawin nyo na. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Alam nyo, ang negosyo po guys ay hindi po parang isang click lang agad-agad kikita ka. Kailangan nyo ng oras, kailangan nyo ng panahon, kailangan nyo ng pag-aaral para ito ay lalaki. Fulfilling naman guys kung marating nyo na, kumbaga kung makita nyo na yung negosyo nyo ay tumatakbo na. Nako, parang sinasabi mo, kahit pagod ka pa kayo, and then isipin mo, compare noong nagtatrabaho pa kayo, talagang kakaiba. Kailangan maintindihan nyo ito. Sa negosyo, hindi yan madali. Talagang mahirap. Kaya nga, kukunti lang yung mga negosyante. Pero, tingnan nyo naman, kung ikaw ay empleyado, makakain ka, siyempre, kung medyo malaki yung kita mo, makabahay ka. Pero, wala kang extra na, kumbaga, halos wala kang extra na time. Lalo sa oras, wala kang extra time na lalabas. Kasi yung from 8 to 5 mo na oras ay dinano mo sa kumpanya mo or sa trabahoan mo. Yung Sabado lang at Sunday, yung iba sa gobyerno ka sa Monday to Friday. Kung sa private ka, karamihan ay Monday to Saturday, so Sunday lang yung bakante mo. And then you have to allot the time para sa pamilya or meron kayong gagawin doon talaga So unlike doon sa negosyante ka, kung tatakbo na yung gaganda na yung negosyo mo, marami kang mapupuntahan kasi sa inyo ang oras. At the same time, siyempre makita mo naman sino ba yung naman yung tinatawag nating mayaman, di ba? Ang mga negosyante, di ba? So sasabihin mo natin na ang hirap magnegosyo, pero kung maganda na yung takbo ng negosyo, siguro yung mga dream mo ay mapufulfilled na. Marami man tayong mga dream, meron tayong mga simpleng pangarap, makuha natin sa kahit nagtrabaho lang, makuha natin, pero siguro mayroon pa rin tayong mga pangarap na katulad ng mga ang iba kasi siguro baka wala pang bahay. So pag may negosyo ka na, makabili ka ng bahay, baka may extra bahay ka pa, makabili ka pa ng mga sasakyan. So siguro kung sa nagtatrabaho ka pa lang, sasakyan mo ganito lang, and then nung magkanegosyo ka na, meron ka ng medyo magagandang sasakyan. So, kakaiba talaga. Sa sinasabi nila, kung tagtatrabaho ka, you'll make a good living. But, kung nagnenegosyo ka, you will make a good fortune. Ibig sabihin guys, kung magtatrabaho ka, mabubuhay ka. And then, kung magnegosyo ka, mamaya, yumaman ka. Ayun ang ibig sabihin. Kung magtatrabaho ka, you will make a good living. Hindi naman inaano natin yung tatrabaho guys, kasi kailangan naman talaga ng trabahante sa mga negosyante. So wala din naman yung negosyante kung wala ding trabahante. So yun nga, kung if you have to work, you will make a good living. And then kung you have to have a business, you will make a good fortune. So ganun po guys. Kaya nga siguro kung napadpad ka man sa channel na ito, kung gusto mo talagang manegosyo, siguro baka magiging negosyante ka rin kasi nakapag-isip ka. Kasi sa libo-libong mga tao sa mundo guys, sa bilyon na tao sa mundo, hindi po lahat nag-iisip ng negosyo. Meron talagang tao na okay lang siya, wala na siyang okay lang siya sa buhay niya.
Mayroon talagang tao na okay lang siya magtatrabaho. Mayroon din talagang tao na since maraming pangarap, mayroon talaga kaya napunta ka dito sa channel ko kasi gusto mo ring matutupad ang inyong mga pangarap sa buhay. Kaya yung ating mga pangarap guys, hindi iya magkatotoo kung hindi mo yan aaksyonan. Kailangan sa negosyo ay pera. So ano yan, step by step yan gagawin mo. Like yan ang nakaraang araw may tumawag sa akin, "Sir, maraming salamat, matagal na po akong taga-subaybay nyo, subscriber nyo, pero nag-iipon pa po ako." Tama yun. Kung guys, maghanap na kayo ngayon ng anong pwedeng magiging magandang negosyo para sa iyo. Kung ikaw ngayon ay bata pa, so mas maganda, pero wala namang huli guys sa sisimula ng negosyo, kasi lahat naman tayo nangangarap na magiging sariling boss. As I said, kung nanood ka man sa channel na ito, baka nga gusto mo talaga magiging boss, pero hindi yan mangyayari kung hindi mo yan pagsimulan. Ganun lang guys, simulan mo na ang negosyo na naiisip mo ngayon, kasi kung hanggang nandyan lang yan, wala kang ginagawa, wala rin. So number one, paano natin gagawin? Sige nga, this year 2023, kayo guys, mag-upgrade na kayo. Sa mga nagbabalak pa lang, mag-iipon na kayo. So halimbawa, ano bang plano nyong negosyo? Ano bang gusto nyong maging negosyo? Hindi ko sinasabi na itong maganda yung negosyo na papasukan nyo, lechon manok business. Hindi ito madali din guys ha. Ano din ito, very laborious din, kasi lahat kailangan mo malaman eh. Pero as I said, wala namang madaling negosyo. Wala naman ang lahat naman na negosyo ay talagang simulan mo na ikaw mismo yung gagawa. Pag-aralan mo, so magkano ba yung kapital na kailangan mo? Kung wala pa ngayon, so mag-iipon ka. Huwag ka munang padalos-dalos. Kumaga, meron ka sanang gusto mo ito pero wala ka namang pera. So as I said, kung may negosyo tayo, kailangan natin ng puhunan. So kung ano man yung negosyo na pinabalak nyo this year, pag-aralan nyo ng buti, hanapan nyo ng kapital, at simulan nyo na. Not necessarily guys na mag-stop kayo sa pagtatrabaho. Gaya ng ginagawa ko nung una kong sinimulan itong negosyo na ito, nagtatrabaho muna ako, and then binili ko yung, as I said na ko naman sa unang vlog ko yan, binili ko yung isang lechon manok outlet guys ng 250,000. Yung talagang yung naipon ko yun na yun, kasi nandun na sa bangko yun for how many months lang siguro yun, nawala namang nangyayari. Sabi ko, paano to, lalaki kung nandyan lang yun sa bangko. Tamang-tama yung isang customer ko nag-offer sa akin, kasi dalawa yung lechon manok outlet niya. Sinabihan niya ko, "Sir, kung gusto mo, baka gusto mo magnegosyo, ibenta ko sa iyo yung isang outlet ko, 250,000. At syempre, sa akin that time, malaki na yung 250,000. Yun nga, iniipon ko yun for how many, siguro years yun, iniipon ko na doon sa bangko. Pero walang nangyayari kasi lumalaki lang yun kung nalagyan ko, kung didepositan ko yun, no? Yung magkano na ba yung interest. So lumalaki lang yun, umabot ang 250,000 dahil sa kakadeposit ko. So walang nangyayari, kumbaga yung walang tinutubo talaga. Sabi ko, try ko kaya ito, 250,000, bilhin ko itong pwesto niya. Pero tingnan nyo guys yung pwesto na yun, pag mawala yun, may iwan sa akin lang yung yung griller na luma na rin, kasi pinag-operitan na yun na pwesto eh. Tapos yung building na yun, nirerentahan na. Binili ko man yun ng 250,000, nagre-rent pa rin ako ng 5,000 a month. So grabe, parang binili ko lang doon ay yung rights to do a business. Pero ang ganda doon, kasi doon ko na develop yung nung bumili kasi ako, ang talagang purpose ko doon is malaman ko yung negosyo. Kasi sinabi ko naman sa kanya nang nagbibenta sa akin na paano yun, wala naman akong panimpla ng manok. Sabi kasi niya, "Sir, tuturuan na rin kita, kasama na yun sa sa package natin." So siguro nga yung 250,000, hindi naman yung franchise, kasama na yun pala. Yung hindi ko rin naisip na nandun pala yung yung binili ko doon is yung business, yung lahat na proseso, yung sistema, kasama na yung panimpla. Hindi ko man yung napansin na bakit 250,000 yun, kasi kung akala ko doon yung opportunity to gain profit doon sa pagbibusiness ng lechon manok. Di ko rin naisip doon na yun pala, kaya pala 250,000, kasama pala yung sistema. So, kaya yun naging 250,000. Imagine guys, after 1 year and a half, pinaalis na ako doon sa
pwesto dahil ibebenta ng ibebenta pala ng may-ari yung building na yun. Ang ganda pa naman yung pwesto. Di ko alam kung bakit bininta sa akin nung customer ko. Baka siguro alam niya na ibebenta na yun later yung bahay, kaya pala siguro bininta sa akin. So binili ko naman 250, but after 1 year and a half, pinalis na ako dahil nga ibebenta nila yung bahay. So nakiusap ako dun sa may-ari na pa-extend naman ng kaunti para naman makabawi. And then, wala talaga, binibenta talaga nila. So at least naman doon sa side ko sa na-develop ko yung yung panlasa ng lechon manok. Kasi after bago yun na ibenta, nakapagpatayo na ako ng 2 outlet. So ayun doon dinedevelop ko yung timpla hanggang umabot sa punto na kasi guys, yung business na yon, yung pagbili ko noon, nagtatrabaho pala ako, tas naghanap lang ako ng isang tao. Siya talaga yung doon, bali nangangasiwa. Lahat. Bali ako lang doon, suporta lang sa akin kung ano yung mga kailangan. So siya na yung mag-inject lahat doon na pinoproceed doon sa lechonan na yon. Kumikita naman hanggang sa bago yun nabili, yung pwesto na yun, bago kami nakapaalis, meron akong 2 outlet, and then kumikita naman talaga. Sabi ko, siguro kung ano mangyari ay pwede na rin akong aalis sa trabaho ko. Pero di pa rin, kasi kumikita din naman ako sa sa sahod ko sa as salesman, kasi guys, dati ako nasa sales kasi ako. So meron din akong komisyon. So sayang din pag aalis ako, at least man lang yung kasi namin sa kumpanya ay maganda pa rin naman yung turingan sa amin sa kumpanya namin. So naghanap lang ako ng tao talaga. Bali at least lang yun sa time na yon na nagsimula ako, ay ang ko lang doon, ang pananaw ko lang sa sa mga lechonan ko ay at least man lang makabayad ako ng renta at saka yung sa tao. Yun lang importante noon para masimulan. Yung gastos ko doon sa baka mamaya na rin pa sa importante lang doon yung tatakbo na yung negosyo. So talagang guys, umabot sa punto na more than na talaga yung kinikita ko sa pagtatrabaho ay kinikita ko na rin sa negosyo. Pero hinintay ko na rin yung pagkakataon na magbago yung namin sa kumpanya. Dahil nagkataon kasi na bininta yung company namin ng ibang kumpanya. So bininta yon, 1 year lang ako doon sa bagong kumpanya namin. Umalis na ako dahil nga medyo hindi na maganda yung hindi na maganda yung sistema. So umalis na ako doon. Walang regrets na alis na ako. Hindi na ako natatakot na anong mangyari sa akin. Wala. Unlike doon sa mga bago yon, kasi ilang beses kasi ako nag-attempt na siguro alis na ako, mag-concentrate ako. Pero that time, maganda naman yung namin sa kumpanya. Pero talagang iniisip ko, baka kaya aalis ako na hindi pa naman stable yung negosyo ko. So kaya nag-alanganin ako noon. Pero the time na bago na yung bago na yung management, then at that time kasi mga 2 years after na sa business ko, gumanda naman yung negosyo ko. Yun ang sinasabi ko, yung kinikita ko sa trabaho ko ay kinikita ko na sa aking negosyo. Kaya nung bago na yung management namin, kasi nabili kasi yung kumpanya namin, and then talagang hindi ko na nagustuhan yung yung management. Talagang minsan kasi ganyan guys, mayroon talagang kung minsan talaga yung kung gusto mo na ring aalis, parang kunting lang sa mga problema, parang ayawan mo na, kasi nga minsan nga gusto mo nang aalis kasi mayroon ka ng negosyo. So hindi ako nag-alilangan guys nung talagang hindi ko na siya sa trabaho ko. Umalis na ako. So wala nang mula noon, state na yun, tuloy-tuloy na yan. Sa kumbaga lalong nang gumanda yung negosyo kasi nga natutukan ko na. And then did ako naka-feel ng fear guys nung nandoon ako sa negosyo, kasi nga kumikita na kami. And then lalo lang hanggang ngayon medyo okay na. Hindi ko naman sinasabi guys na mayaman na tayo, pero at least yung nandoon na tayo sa punto na kung mayroon kang mga gustong bilhin ay mabibili mo na. Kung yung mga anak mo mapapaaral, kung anong gusto, kakayanin mo na. And then so far naman lahat naman ng mga basic na mga pangarap tulad ng bahay, sasakyan, extra lupa, mayroon ka pang mga extra savings,
na ano yan, naabot naman natin yan. Kaya nga, pa sinasabi ko, at least, nung nagtrabaho ako, wala natin, yung bahay natin, pangarap lang yun noon. Yung lupa natin, pangarap lang yun. Sasakyan, pangarap lang yun. Extra savings natin, yung pagpapaaral ng bata, ay mga pangarap lang yun kung paano yan maaabot. Pero nung nasa negosyo na tayo, yung mga pangarap natin ay natupad. Kaya pasalamat po tayo sa number one, Panginoong Diyos, I have to work hard. Hindi naman tayo aasenso guys kung talagang tatamad-tamad tayo. Ano lang talaga, you have to work hard. Sa negosyo kasi, ito yung palaging tandaan nyo guys, ikaw yung maunang magising, kahit na hindi ikaw yung pero sa una talaga guys, kung magnegosyo ka, ikaw yung unang magising, ikaw yung unang nagbukas ng inyong tindahan, ikaw yung huling natutulog, ikaw yung huling nagsasarado. Ganun yan guys, yung negosyo. Pag magsimula kayo, pero darating yung panahon na patulog-tulog ka na. Sa inyo na yung oras. Kasi meron ka ng tao eh. Hindi rin kasi maganda na ikaw na rin lahat. So, hindi yung negosyo nyo guys, ay hindi maganda kung hindi ka makapagpasahod sa tao. Hindi ka makapag-renta, hindi ka makapagpa-improve sa hindi ka makapagpa-develop. Ibig sabihin, yung negosyo ay hindi pa maganda. Pero kung makakuha ka na ng tao, maka-expand ka na, so ibig sabihin, gumanda yung negosyo nyo. Yun ang tandaan nyo. So, baka gusto nyo, sa inyo na lang lahat, nagsimula kayo lahat nagtatrabaho, kayo lahat luluto. Hindi po ganoon. Sa simula lang yun. And then, kung makita nyo yung negosyo na maganda, hire lang tayo ng hired, itatransfer natin yung trabaho natin sa kanila. And then kung darating yung panahon na gumaganda na rin, siyempre mag-improve ka na rin yung mga ibang tao nyo, gawin nyo yung i-upgrade nyo sila, gawing supervisor, at hire na rin kayo ng mga bagong tao doon sa linya. Kailangan din malaman din niyo yung pagmamanage ng tao. But hindi naman yan agad-agad. Later on, sa negosyo nyo, malaman nyo na kung paano magdala ng negosyo. As long along the way, kung tumatakbo na yung negosyo, di nyo kasi kuha lang kayo ng kuha eh. Minsan mayroon kayong makuha ng tao na problematic, pero darating yung panahon na makuha na niyo yung magandang tao kasi nga everyday naman yun eh. Ito ganito pala yun pag-manage, ganito pala yun. So along the way, matutunan nyo rin ang pag-manage ng mga tao. So i-upgrade nyo rin yung paraan. Kung talagang malaki na kayo, hindi naman yung lahat makakuha guys. Actually, ito yung tandaan nyo. Darating yung panahon na hindi nyo kakayanin lahat i-manage. Kasi minsan may limit din tayo eh. So siguro mayroon din kayong mga idol ng mga tao. Marami din ako din, meron akong mga pinanood ng mga successful persons. Yun ang umano natin eh. Yun ang ating mga inspiration. Doon tayo kumukuha ng mga idea. Kaya nga tayo umasinso. Kasi hindi naman lahat yan guys. Nasa natin eh. Experience is a very good teacher. Siyempre, yung mga iba pang makikita nyo sa YouTube, hindi na nyo na kailangan experience yan. Susundin nyo na lang yan, di ba? So ngayon pa lang na marami ng mga ang galing na ng technology. So manonood kayo ng mga magandang success stories. Pero as I said, manood lang kayo ng manood pero wala naman kayong action. So magsimula na kayo sa negosyo. Sa mga wala pang pera, mag-ipon muna kayo. Mag-ipon muna kayo na aralin nyo yung negosyo kung magkano yung kapital. Kung small time lang kayo, gawin na lang natin ito guys. Ito lang, gawin natin example yung negosyo natin. Kasi available naman ito eh. Kung gustuhin nyo, nandito lang tayo, handang tumulong. So ito na lang yung gagawin natin example na negosyo na gusto nyo pagsimulan. Assuming lang, yung negosyo na pagsimulan nyo ay kahit ano yon, pero example lang natin ang negosyo natin na lechon manok. Okay? So, sa puhunan nating negosyo, kakonti lang guys. As I said, hindi naman tayo nagpa-franchise. As a partners lang, in-extend natin hanggang katapusan ng January yung promo ko na partnership package. So, sa partnership package natin, mayroon ka ng griller, mayroon ka ng mga gamit, basic na gamit, chopping board, chopping knife, injectable solution na isang container, and then meat injector. So, mayroon ka ng gamit sa pag-i-inject ng manok. So, that is worth 50,000 until January 31 kasi in-extend ko kasi yung marami din kasi nang humahabol, kawawa naman, para naman makapag-discount kasi karamihan talaga yung mga OFW, yung talagang gusto ko ring tulungan guys kasi alam nyo,
sa mga may negosyo na, sa mga may alam na ng kaunti sa negosyo, di talaga natin, mayroon talagang ano guys, mayroon talaga tayong mga kababayan na naghahanap ng negosyo na yung iba nga nabudol na eh. Actually, marami na rin nabudol na mga kababayan natin na bumili ng mga. Actually guys, hindi man tayo naninira ng ano, mayroon talagang mga franchise business na ano na parang yung nagbebenta hindi iniisip nila yung ano yung mga bumibili. Siguro yung mga 50,000, 100,000, maliit lang yun na bagay, pero sa mga OFW na kukunti lang kinikita kasi hindi naman lahat na OFW na kumikita ng malalaki. Pero sa mga 50 to 100,000, medyo malaki-laki na yon. Pero meron din kasi mga franchise guys na mura lang. And then yung iba, tulad ng mga wala talagang idea sa negosyo, bumibili like 50,000 na ano, meron ka ng food cart, tapos binibenta mo lang sa bahay. Yun ang iisipin nyo na bibili ka niya na business na yan, tapos sa bahay ka lang mag-base. Mura nga lang, pero 50,000 mawala na yon, and how many weeks? Bukas ka lang, tapos dala mo sa bahay, dala mo yung mga produkto mo. After 1 week, wala nang bumibili. First day, how many days? Maraming bumibili, pero after that, wala nang bumibili. Yung binibili mong food cart, andun sa gilid lang ng sulok ng bahay nyo, wala nang ano. So, lang kayo, mayroon kasi tayo guys na mga impulse, mga tao, mayroon kayong ma-attract tayo agad sa ganyan nga negosyo na hindi natin naiisip na kung ito ay long lasting. Kita ba ito, mayroon na ba ito doon sa mga existing na area, tatagal kaya ito? Ganun ang iisipin nyo. Abot kikita kaya ako nito. So kung mayroon kayo 50,000, minsan kasi hindi nyo naiisip, maliit lang naman. So okay lang yun kung hindi yun masakit sa bulsa nyo. Pero kung iba talaga ay akalain nila na ito ay magiging solusyon sa problema nila, solusyon sa gusto nilang maging negosyo, hindi po yun ang magandang negosyo na napapasok nyo. Kung maghanap kayo ng negosyo, isipin nyo na kung ito ba ay scalable guys, ito yung sabihin natin, scalable. Kung itong negosyo na ito ay kaya ba itong ipagpalit yung yung current kita ko. As an employee ngayon, kumikita ako ng 500 pesos a day. Itong negosyo na ito, kaya ba itong kumikita ng 500 a day? Kasi in case mag-stop ako ng pagtrabaho, ito na yung kapalit sa sa pag-stop ng trabaho ko, ako yung amo. Yun ang guys, yun ang talagang negosyo yung dapat pag-isipan nyo. Hindi naman yung agad 500 sample. Kasi kailangan nyo, habang nagtrabaho kayo, mag-hire kayo ng tao, kailangan nyo mapasahod yung tao. Halimbawa, 100 a day. Tapos yung rental, kaya ba yan sa negosyo na yan? Huwag din sa bahay guys, kasi sa bahay naman, ano ba yung market mo doon? Okay lang yun kung sa simula mo lang. Pero kung in the long run, kung sa bahay ka lang guys, talagang parang parang sideline lang yan. Makabenta ka minsan, wala, okay lang. Pero kung gagawin mo yung pangpalit sa pagtrabaho mo, hindi yan ang negosyong hinahanap mo. Yung hahanapin mo na talagang ipagpalit. Yung negosyong pasukin mo ay, as I said, scalable. Pwedeng ipagpalit ang iyong trabaho. Now, except sa ipagpalit sa trabaho niyan, kaya ba nitong lumaki? Kaya bang lalaki ang inyong negosyo na papasukan? So kaya bang magiging kumpanya? So from 500 pesos a day na pinapangarap mo na magiging pampalit doon sa sinasahod mo ngayon, or 1,000 a day, kaya ba? So ibig sabihin, kung ito ay scalable, kaya ba nitong magiging malaking kumpanya? So as I said, kayang-kaya. Kasi itong negosyo na ito guys, proven na ito, maraming na ito nationwide. And then kung ibig sabihin ito, kung sa isang outlet ay kumikita ka ng 1,000 pesos a day, ganun lang guys, 1,000 pesos a day, mayroon kang net income na 1,000 pesos a day, that's 30,000. So hindi na yun maliit. Talo pa yun ka dyan, talo pa yung nagtatrabaho ka, kasi pag nagtrabaho ka lang 800 a day, ito mayroon ka ng 1,000 a day, net na yan sa may makapasahod ka na, makarenta ka na. So maganda na yan sa isang outlet. Now, kung gusto mong lumalaki, siyempre mag-invest ka ng another outlet, magandang outlet, another outlet. Kung baga, it's a number games. Kung gusto mo talaga, halimbawa nakita mo naman sa isang outlet mo kumikita ito ng 30,000 a month. So ibig sabihin, if I have another
3 outlets like this, like kumikita ng 30,000 a month, for kayang-kaya ang 100,000, 120,000 a month doon sa sa negosyo mo. Sa tingin nyo ba itong ating negosyo ay pwede ba? Pwede. Kasi nga ang ganda ng meron na tayong sistema. Katulad sample lang, meron ka pwesto diyan isa. So hindi naman i-cover mo yung malayo doon eh. Meron pa doon maraming tao doon, maraming mga subdivision doon na hindi makabili sa'yo dahil malayo ka. Pero sa area na yan sa iyo, mayroon ka ng average na income na 30,000 a month. Pero alam mo na yung market mo dito ay nandito lang sa area sa malapit sa iyo. So hindi ka naman more. So ibig sabihin, ang gagawin mo, gagawa ka ng another outlet na mas malayo dito na hindi, sa tingin mo ay hindi mo inaabot, another 30,000 a month yun. So meron ka ng 60,000. So as long as kaya mo pang mag-finance, kaya mo pang magpalaki, dahan-dahan makakayanin mo yan guys. Abot hanggang 10 outlet, kayanin mo yan. Kaya nga yung sistema natin ay ginaganito ko lang, hindi na kailangan magpa-franchise. Kasi sa franchise kasi guys, halimbawa ako magpa-franchise, ang laki ng scope na gagawin kong tatrabaho. Kasi imagine lahat ng franchisee, cover ko yun sa supply. Ang sa atin ngayon dito ay divided responsibilities. Ito sa akin, ang supply ko lang ay yung injectable solutions. Pero tuturuan ko naman kayo lahat. Sa mga gusto din na personal ako magtuturo, punta lang kayo sa Cebu. Ako mismo yung magtuturo sa inyo. And then, kailangan kayo na lang mismo yung apply sa inyong area. At least malang kung nandito tayo, kausap tayo, and then ako mismo yung tuturo, kakaiba yung experience na nandun na kayo sa, tumitingin lang kayo sa ating YouTube channel. Pero kung seryoso talaga kayo na simulan yung negosyo, gumagasto kayo, why not? Kano naman yung pamasahe? Cebu, Manila. Manila, Cebu, pwede kayong pupunta dito. Para personal kayong matatrain ko. Yung iba nga, 1 day lang, 2 to 3 days, kuha nyo na kasi hindi naman kailangan nyo i-master lahat unless nakuha nyo lang kung paano ginagawa. And then kayo na mag-master doon sa area nyo. And then, since partner tayo, anytime tawag kayo ng tawag, walang problema. Since partners tayo, I have my commitment sa inyo na i-mentor ko kayo, i-guide ko kayo hanggang kaganda yung negosyo. So, ganun guys, ganun kasimple ang ating ino-offer na negosyo. So, kung anong man yung binabalak nyo yung negosyo, ay ganun na rin. Nyo lang, kung sa tingin nyo ay parang ganito, na scalable, katulad din, sa ibang negosyo din, pwede rin naman Kung sa tingin nyo ay pwede nyo pag-branch out, i-branch out nyo rin. Ganun din ang negosyo na gusto nyo yung malaki, i-compare nyo rin kung yung napag-isipan yung negosyo ay existing na ba. And then, sa I said guys, hindi naman, ang guys, mayroon din namang negosyo na hindi lahat ay swerte kayo kung mayroon kayo negosyo na napakaganda na wala pa. Kayo yung mauna, so baka kayo yung gagayahin. Pero as of now naman, sa food business, maganda rin kasi yung lechon manok ay pagkain. So, yun ang advantage doon. Kasi talaga yung mga tao ay kumakain. Talagang, ang lechon manok ngayon ay pambansang ulam na. Kahit anong lechon yan ngayon, ito na ngayon ay pambansang ulam. So, na lang, pagandahan na lang sa presentation, pasarapan na lang sa manok. So, yun, kung sasali kayo dito, sa pasarapan ng manok, you are in the right channel. Hanggang handa po tayong tutulong po sa inyo para makapagsimula kayo this year. So ang dami pa nating guys, ang dami pa nating gustong mai-discuss, pero yun, pasimula lang yun na this year, yung mga iniisip nyo dati na nasa isip nyo na, gawin nyo na ngayon kasi walang mangyayari guys sa buhay natin kung nandiyan na puros lang tayo pangarap, puros lang tayo plano. Kung nandiyan na kayo, may puhunan na kayo, simulan nyo na. Kung natatakot man kayo, ayun na. Pag natatakot kayo, talagang hindi kayo asenso. So, anuhin naman nyo yung pera nyo nasa bangko. Eventually, mauubos din yan kasi pag wala na kayong trabaho, yun na rin kukunin nyo. Mayroon tayong sakit minsan, yun na rin kukunin natin. So, might as well ngayong malakas pa tayo, hanap tayo ng paraan na mayroon tayong income replacement, guys. So, gawin na lang natin, sabihin natin, yung negosyo natin ay for income replacement lang muna. And then, eventually kasi guys, pag lumalaki na, gumaganda yung negosyo, lalaki ng lalaki yan. Kasi yung
inflows ng income na pumapasok sa inyo, mabibilang mo na eh. So ito mayroon akong malaking income, anahin ko ito. So since ang yung mindset ay negosyo na, siguro kung expand ko ito, dagdag na ko ng outlet, kasi kumikita na kayo eh. So ganun guys, hindi mo yan ma-feel kung hindi yun ma-experience ang ang kitaan sa negosyo. Pero hindi mo rin ma-experience kung hindi mo yan simulan. As I said, challenge ko kayo, simulan nyo na ngayon na, this year, 2023. And then kung mayroon naman kayong mga tanong, kasi hindi naman natin maubos yan dito sa isang vlog, sa isang tatawag na kayo sa akin. Mayroon naman tayong messenger diyan sa hanapin niyo yan sa screen. Pwede niyo akong tawagan, pero not all the time tayo available kasi nga busy tayo sa cellphone. Kung tatawag kayo sa bandang hapon, sa mga late afternoon, ganun, mga 5 to 8 ganun, may nasa bahay tayo, so di na gano tayong busy niyan, makapa-entertain tayo. Pero kung kayo gusto na talagang interested talaga makipag-partner, tawag lang po kayo, sir, I'm willing to be a partner. I'm willing to be a partner, pwede bang tatawag ko sa iyo ngayon? So mag-advise na kayo, mag-text lang kayo. Kasi minsan yung iba, may mga phone in, tapos ang daming daming tanong. Kasi nga, primero pa nilang unang nakita pa nila yung videos ko, sobrang excited, tumatawag kagad sa akin, tapos ang daming tanong. Yun pala, bago lang pala niyang napanood yung video. So, sa mga baguhan lang dyan, panoorin nyo ng ibang videos natin. At tuloy lahat ay nandyan naman tinuturo ko. And then, kung talagang interested kayo mag-start, kailangan nyo yung yung suporta. So, gusto nyo maging partner, mag-advise kayo, sir, I'm willing to be your partner, tatawag ako ngayon, pwede ba? Para makausap nyo ako personally. Okay? So, yun lang muna guys, yun ang natin. Actually, yung vlog natin ay kung ano lang yung nasa isip ko agad-agad. So, yung topic ay depende yan sa nasa isip ko na gustong i-share. So, simple lang ating mga vlog. So, sa mga followers natin dyan, sa mga partners natin dyan, as I said, maggagawa na kayo ng plano. Every year guys, gawa kayo ng plano sa inyong negosyo na existing ngayon. This year, ilang outlet pa idagdag ko. Kailangan palagi tayong looking forward guys, pataas. Huwag yung maka-plateau lang, kasi hindi natin alam yung panahon. Baka nga mayroon tayo isang outlet na bibigay, so baka magmanibago kayo, lilate yung negosyo nyo. So every year kailangan mayroon tayong mga plano. Paangat palagi ang ating plano guys. Dagdag ng kung kumikita kayo ay huwag magkapante. Kailangan plano, extend, expand. Ganun guys. Tapos streamline yung mga pwestong tingin nyo ay talagang hindi kumikita, pwede nyo nang alisin. Hanap na kayo ng bago, as long as okay na yung kita natin. Okay, so sa mga baguhan lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Share nyo guys para makatulong po tayo ng maraming mga kababayan natin ang gusto magnegosyo. Ito lang po ang negosyo guys na kahit saan pwede nyo gagawin. Malaki pang market, kahit sa area nyo, sa bahay nyo, pwede nyo simulan as a sideline. And then kung kaya nyo na, kung master nyo na, lalabas kayo dyan sa area nyo. So mayroon na tayong kanya-kanyang pwesto. Sa akin, mayroon na ako dito sa Cebu, ilan. Kayo, hindi na kailangan pupunta ako dyan. Kayo na gumamanage dun sa inyo using our system. Okay? Maraming salamat po ulit at Happy New Year again. 2023, I hope this year will be a blessings and magandang simula para sa inyo sa negosyo. Maraming salamat po ulit at bye-bye.